Mga Filipino senior citizen, 10,000 pesos cash gift. Sigurado na. Paano nga ba ito makukuha? Ano ang kailangan na requirements? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Sigurado na nga po na matatanggap ng ating mga senior citizen ang Republic Act 11982 o itong pagbibigay ng 10,000 pesos cash gift para sa mga senior citizen na tutungtong sa edad na ito. Bago natin yan pag-uusapan kung ano-ano ang gagawin, requirements, sino-sino ang pupwede. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na, magandang balita ito para sa ating mga Filipino senior citizen na ang inyong inaantay na 10,000 piso na cash gift ay sigurado nang matatanggap para sa susunod na taon, 2025. Ito nga po ang Republic Act 11982 o yung Expanded Centenarian Act kung saan magbibigay po ng paunang cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa ating mga lolo at lola na merong insaktong edad na 80, 85, 90 at 95 years old mga ka-vlogs. Kung inyo pong matatandaan, ito po ay pinirmahan na approve ng Pangulong Bongbong Marcos noong February 26, 2024. So, ibig sabihin, ngayong taon lang ito na-approve mga ka-vlogs. Taon lang ito pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya naman, hindi pa ito nagsisimula ngayong taon. Hindi pa ito na ibibigay ng DSWD ngayong taon sapagkat hindi na siya kasali sa national budget ngayong taon 2024. So ibig sabihin sa ngayon ay meron ng proposed budget ang ating national government for national budget for 2025. Ito nga po ay napasama na mga ka-vlogs. Ibig sabihin po, magsisimula na talaga ito, sigurado ng maibibigay ngayong taong 2025 matapos nga pong inihayag ng ating Department of Budget and Management sa pamamagitan po ng ating Pangulong Marcos na out of 6 trillion mahigit na national budget for 2025, nasa 253 billion po ang inilaan para sa mga ayuda at kabilang na dyan sa ayudang dyan yung 1,000 pesos na pensyon ng ating mga senior citizen na indigent, yung social pension, yung mga 4-piece, kabilang sa ayuda na sinasabi doon sa 253 billion pesos at yung mga sektor ng ating mga chopper, iba pang mga nasa laylayan ng lipunan. At ito, kabilang din po, binanggit naman po ng Pangulo na itong 253 billion pesos para sa ayuda ay kabilang na itong sinasabi ng Republic Act 11982 or yung Expanded Centenarian Act na magbibigay po ng 10,000 piso. Yes, 10,000 pesos para sa ating mga lolo at lola na eksakto po ang edad 80, 85, 90 at 95 years old. So yun po, sila po ang makakatanggap. Ang requirements lamang nito mga ka-vlogs ay kailangan lamang nating magkaroon ng pruweba na kayo ay talagang insakto 80, 85, 90 or 95 years old. Of course, we can present our valid ID, any primary ID mga ka-vlogs. Gaya po ng Philippine Passport, SSS UMID, the Postal ID, yung ating driver's license, any primary ID na nagpapakita or makikita doon
ang inyong araw ng kapanganakan. Well, kung wala po tayong primary ID, ay pwede naman po tayong mag-present ng ating birth certificate, mga ka-vlogs. No? Ang birth certificate ay kompleto naman yan. No? Andyan po yung ang ating araw ng kapanganakan. So, to make sure talaga na talagang insakto 80, 85, 90 or 95 years old po kayo. So, kung wala naman pong primary ID and then wala din pong birth certificate, no? Kasi kadalasan sa mga senior citizen natin walang birth certificate. Hindi naman uso noong unang panahon na ipaparehistro yung mga bagong silang na sanggol. Kaya ang problema ngayon, walang birth certificate. Karamihan sa ating mga senior citizen. So kung ganun po, ay pwede natin gamitin ang ating senior citizen ID. Yes, lahat naman po ng ating mga senior citizen, meron talaga yung senior citizen ID. Sa mga wala pong senior citizen ID, no, makukuha nyo po ito sa inyong OSCA office. Per LGU po, no, per city or municipality, ay meron pong OSCA office. Isa po sa kanilang trabaho ay ang pagbibigay, no, pamamahagi ng senior citizen ID, mga ka-vlogs. So, pwede po yung senior citizen ID natin. Ano naman po yung proseso? Paano natin ito makuha itong 10,000 pesos cash gift? Of course, kailangan natin itong i-apply. No, hindi naman po pwede na tawag nito, ilalapit sa inyo ang 10,000 pesos. Of course, iparating nyo po, ipaalam nyo po sa inyong OSCA office na nasa LGU nyo na kayo ay mag-a-apply ng 10,000 cash gift and i-submit nyo po yung requirements na sinasabi natin. It's either valid ID or birth certificate, mga ka-vlogs. And then fill up kayo ng form at antayin nyo lamang po yung processing. No? Anyway, mag-notify naman yung OSCA once na pwede na itong kunin, no? May payout na sa inyong 10,000 cash gift, mga ka-vlogs. Mahalagang paalala, hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, kung kayo po ay 81 years old na next year, bago ito, o kung ito ay mapapatupad na, ay hindi po ito retroactive, hindi po ito pwedeng ihabol. So, mag-aantay na kayo, no? Mag-aantay na kayo sa pagiging 85 years old bago kayo makakuha ng 10,000 cash gift. Ganun pa rin po sa mga 85 years old ngayon, tapos next year, kung ito i-implement, 86 na kayo or 90 kayo ngayon, tapos 91 na kayo next year, hindi po ito retroactive. Talagang sinasabi ng Republic Act 11982 ay eksakto po, no? Eksaktong-eksakto na 80, 85, 90 at 95 years old, mga ka-vlogs. And of course, no, bago natin ito makukuha, mga ka-vlogs, at kailangan talaga, no, kayo ay nire-required na magparehistro sa database ng NCSC. No, ang website po ang www.ncsc.gov.ph. Magparehistro na po kayo diyan, mga Filipino senior citizen, no? Sapagkat diyan din po makikita, no, sa database ng NCSC, no, na kayo ay nakarehistro na, sapagkat ililipat na nga po by next year ang pamamahala ng mga benepisyo, kabilang itong mga cash gift ng senior citizen mula DSWD to NCSC. So, uulitin ko, the website is ang www.ncsc.gov.ph. At isa pang mahalagang paalala, no, ito pong 10,000 cash gift ay para po ito sa lahat ng mga senior citizen na 80 years old, 85, 90, or 95 years old na umabot. Maging kayo man ay mayaman, no, mahirap, may pera or wala, may trabaho or wala, maging meron man kayong GSIS, SSS, or PVAW, pension, or any pension na tinatanggap, kasali na po kayo dito sa 10,000, mga ka-vlogs, na cash gift. Kaya naman, mga GSIS, SSS pensioners, PVAW pensioners, no, magparehistro na talaga kayo sa NCSC database, sapagkat kasama na kayo lahat na po ng senior citizen ang kabilang sa Republic Act 11982 o yung tinatawag natin na Expanded Centenarian Act. Kaya mabuhay po ating mga senior citizen and good luck po
sa 10,000 cash gift. Malaking tulong sa pagtugon ng inyong mga pangangailangan gaya ng pagkain, pagpapagamot, pagbili ng mga reseta or maintenance na gamot at iba pa mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong maging miyembro sa aking channel, pindutin nyo po ang ating join button na nasa baba. Maraming perks dyan mga ka-vlogs, no? At sa ating mga gustong sumuporta naman sa ating channel, ayan po ang ating super thanks button na nasa baba. Kapag pinindot nyo yan at mag-avail kayo ng ating super thanks button, maha-highlight po, mauuna po ang inyong mga komento, no, sa ating comment section mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng paalala na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa benepisyo ng pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na i-turn on ang ating notification bell at pindutin nyo po yung all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po yung aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.